Yo, panibagong fishing adventure, 4 AM. Nag-take off ako ng Taguig. Papunta ako niya ng Batangas. In-invite ako ng kawork ko na si Josh na mag-boat casting sa Barangay Papaya, Batangas. First time ko mag-boat casting kaya kulang pa yung knowledge ko dyan. Kaya mangsasyaringan ako ng mga setup. Mag-aalas 6 na rin nung marating namin tong Nasugbo. Nagpagas na muna ako dyan bago dumiretso dun sa meet-up place. Pagdating namin dun, diretso na kami agad dun sa bangka. Mga 6:50 na din to ng oras na to. Buti na lang nakisama yung panahon. Bali 7 kami nakasakay dyan sa bangka. Kasama na yung kapitan. Niload lang namin yung mga gamit. Tapos humanap na kami ng spot. Sinetapan ko na agad ng medium na rod, tsaka 3K series na reel, tsaka 25 grams na jig. First time ko mag-jigging dyan, kaya banu pa ako dyan. Maya-maya lang may kinagatan na dyan. Ito si JB. Buena mano, barakuda ka agad. Grabe, solid. Nag-set up pa ako ng bait and weight para habang nagkakas, more chances of catching. Ito si Josh, kinagatan ka agad. Grouper. Grabe oh. Sinundan pa ng bisugo. Ayan oh, iba lang. Mga 30 minutes na casting bago yung huling kumagat. Wala na talagang nagpaparamdam sa amin, kaya nag-decide na kaming humanap ng panibagong spot. Nagpahatid kami sa isla. Dito na rin kami kakain, dito na rin kami magka-casting. In-unload na namin yung mga gamit namin, tas kami na bahala maghanap ng spot dyan. Alas 11 na rin ang oras na niyan, kaya tirik na yung araw, sobrang init na. Kaya hanap naman kami ng malilim na spot. Sinuyod lang namin tong gilid ng isla para makahanap ng magandang pagkakastingan. Pagkarating doon, casting na agad ako ng 8 grams na minaw. Habang nagkakas ako dyan, may nakita akong isda sa ilalim, kaya nag-set up ako ng pamain. Hipon nga pala yung pain ko dyan, kaya trinay ko na agad. May mga kumakagat pero maliliit, kaya nagcast na lang uli ako dyan ng sinking minaw. Mayo 15 ng tanghaling tapat, grabe ka init dyan. Pero angler nga eh. Kas lang ng kas. Mga 45 minutes na rin kami nagkakas dyan. Switching na rin ng lure, pero wala pa rin paramdam talaga yung mga isda. Dito ramdam ko na yung pagka-zero ko dito eh, sa spot na to. Kaya lumipat na ako sa panibagong spot dun na sa kabila. Trinay ko naman dito mag-casting. Pero wala talaga. Gamalas talaga ni Kimera Mike. Kaya kumain na lang kami dyan. Tapos si Bat, kasi dumating na rin yung bangka namin. Magbo-boat casting kami ulit. Change location, tapos back na uli ng casting. Jigging uli yung dalihan ko dyan. Gamit yung hiniram kong 25 grams nag-jig kay Josh. Sobrang lakas ng current sa ilalim, kaya tinatangay lang yung 25 grams. Lumalakas na rin yung alon niyan, tsaka hangin, kaya lumipat kami ng spot. Nagbabadya na rin yung ulan. Maambon na rin. May namumuo pang ipo-ipo dyan. Ayun oh. Inabot na rin kami ng ulan dyan. Biglang lakas yung ulan. Biglang buhos. Kumigidlat-gidlat pa. Nakidlatan pa nga kami dyan sa harap lang ng bangka. Buti hindi direkta. Lahat kami nag-ground. Pagtigil ng ulan, pukol na ulit. Zero pa rin ako dyan eh. Eto si Josh. Naadali ka agad. Bisugo. Kaya nag-bait and wait na rin ako dyan ng hipon. Hinawakan ko na para ramdam ko. Sa kanina kasing spot namin, hindi umaabot yung linya ko eh. 150 yards lang yung nakalagay sa reel ko. Dito ramdam ko na yung ilalim, kaya ramdam ko na kung may kakagat. Kaya eto na yung sumagip ng fishing trip ko dito. Nag-iisang bisugo. Pagkahuli ko nyan, pack up na rin kami. Hila na yung angkla, magdidilim na rin kasi. Buti hindi ako na zero. Sobrang dami ko natutunan sa fishing trip na to. Kaya tingin ko magkakasakit ako eh. Mukhang bibili na naman ako ng gamot sa tackle shop. Salamat sa mga nanood.